Breaking news. Marcos administration accuses Iglesia ni Cristo of paying members 3,000 pesos to attend November protest against corruption. Naging viral nga sa social media ang naging pahayag ng kontrobersyal na mambabatas na si Kiko Barsaga matapos nitong ibunyag ang pag-akusa ng Malacanang sa religious group na Iglesia ni Cristo na di umano'y binayaran ang kanilang miyembro ng 3,000 bawat isa para lumahok sa rally kontra katiwalian na gaganapin ngayong buwan. Matatandaang nakatakdang magsagawa ng 3 araw na rally ang Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument sa Quezon City mula November 16 hanggang 18 na layong isulong ang transparency at accountability sa pamahalaan at lipunan. Ayon pa nga sa balita, ito na di umano ang simula ng People Power na tuluyang magpabagsak kay Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pwesto, 10 ng mga kaalyado nitong buwaya na nagpapasasa sa kaba ng bayan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Congressman Kiko Barsaga. Medyo matinding akusasyon ito ng Marcos administration laban sa Iglesia ni Cristo. Ito ang post. Breaking news. Marcos administration accuses Iglesia ni Cristo of paying members 3,000 pesos to attend November protest against corruption. Okay, kasado na po ang malakihang rally ng mga ng mga kapatiran nating Iglesia ni Cristo. November 16, 17, and 18. 2025 of course. Dalawang venue nila, Rizal Park at saka EDSA Shrine sa Quezon City. Rizal Park sa Luneta, Manila. So I don't know kung simultaneous ba o mauna muna sa EDSA ng first, second day tapos grand rally sa Luneta. I'm not sure. But one thing is sure. Millions will attend. To me, dahil focus ito isang ano lang, dyan lang sa Metro Manila, estimate ko, aabot ito ng pinakamababa, 2 million ang aking estimate. Kasi nung January na peaceful rally nila against impeachment, sa Metro Manila lang is 1.8 million ang estimate. Sa Luneta 1.8 million, hindi pa kasama ang iba't ibang venue. Kaya more than 2 million ang nag-attend noong January. So, ito, mas matindi ito. Kasi, lahat tayo apektado. Sila as Iglesia ni Cristo members, apektado sila sa korupsyon. Kaya, kung nakaabot ng 2 million ang nag-attend nung rally nila against impeachment ni BP Sara, mas doble ito ngayon. Ngayon, concentrated lang sa Quezon City and Manila, mas maraming mag-attend. Okay, punta tayo dito sa issue. Saan nakuha ni Congressman Barsaga yung sinasabi niyang Marcos admin nag-akusa? Matinding akusasyon ito. Natatakot ako para kay Congressman Barsaga. Baka sampahan siya ng kaso tungkol nito kung hindi niya ito I don't know kung ano yung source niya. Matinding akusasyon. Okay. But one thing is sure na masasabi ko, never na gagawin ng Iglesia ni Cristo yan yung magbayad sila ng salapi. Napaka-disiplinado ang Iglesia ni Cristo. Nagkakaroon sila ng pagkakaisa. Yan ang nakakainggit nga ang Iglesia ni Cristo. Disiplina nila pagsimba. Subukan mong malit magsimba, sasarahan ka. And to me, that's discipline. Yung tayo, kahit
kami, pamilya namin, magsimba kami. Ako, ayoko yung malate. Kasi kultura namin sa military, hindi pwede, kung ano yung oras, yun talaga. Pag conference alas 9, before alas 9, nandun ako sa conference room. Kaya lang, kung magsimba ka naman, ala na naman na paapurahin ko ang aking commander. Bilisan mo! Nako, wala na, maghintay lang ako sa sakyanan. Mauna na ako sa sakyanan, no? Naghintay ako dito sa sakyanan. O kung kailan darating yung commander ko, ayun, so malit na kami. But sa iglesia, hindi pwedeng malit ka. Ganon sila ka-disiplinado, ka-organisado, at yung pagsunod nila sa ano. Kasi nakalagay nga naman sa Bible yung unity among believers. Dalangin ng Panginoon, I pray that as you and I are one, that they may be one. Kung ang God the Father and God the Son ay isa, united sila, sana ang mga believers of Christ magkakaisa rin. Unity. Yan Christian, Christian teaching. It's a command. You to be united in love. At yan, ginagawa ng iglesia. Nakakaingit nga Tapos aakusahan mo na binabayaran, nako, na that's an insult to our brethren sa Iglesia ni Cristo. Hindi gagawin ng church yan. Kahit may kaibigan ako from Cotabato, taga Cotabato siya, itong kaibigan ko. Meron siyang kapatid na sa Baguio. So, nire-report sa akin, Sir, yung kapatid ko, mga kasamahan niya from Baguio, nagbiyahe na. Kung bukas ang rally, ngayon pa lang, nagbiyahe na yung from Baguio kasi ang venue nila doon sa Vigan City. Yun yung rally nung January na anti-impeachment ni BP Sara. Ganun. Gumastos sila from Baguio, magpamasay papuntang Bigan, matulog pa sa isang BNB or gagastos talaga. Then attend ng rally. After that, uwi sa Baguio. On their own, tao sa puso ang ginagawa ng members ng Iglesia ni Cristo. Every time na may peaceful rally sila, at ako, nagpapasalamat sa Iglesia ni Cristo dahil usually tahimik ang Iglesia ni Cristo. Hindi nakikialam yan sa politika. Makikialam na lang pag malapit na ang eleksyon, magbibigay lang ng listahan. Ito ang ating napili na botohan. Ayan. Boto sila. Ganun lang. Bibihira sila na mag-rally. When was the last rally na matagal-tagal na yung rally nila na malakihan? I don't know kung sinong presidente. So ito lang. This year, pangalawang rally na ito. Una, yung ayaw nila ng impeachment dahil walang maitulong sa bansa. Pangalawa, ito na. Against sila sa talamak na korupsyon, nakikialam na sila dahil hindi pwedeng magbingi-bingian sa panahon ito. Responsibilidad ng bawat mamamayang Pilipino na magsalita, ipahayag ang ating pagkadisgusto para ang gobyernong ito magising. Hoy, gising! Kayong talaga Malacanang. Nagmamaang-maangan pa kayo na anong nangyari ng ganito? Dahil sa kahinaan ninyo. Sobrang mahina kayo bilang leader, kaya nagkakaganito tayo. So again, salamat sa ating kapatiran sa Iglesia ni Cristo. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan.